Si Chris Kyle ay isang US Navy SEAL sniper na kasalukuyang nasa isang importanteng misyon sa Iraq. Nasa rooftop siya ng isang gusali at pinag-aaralan ang landas ng isang US convoy na maaaring nasa panganib. Mukhang maayos ang lahat hanggang sa makita ni Chris ang isang babaeng Muslim na may bitbit sa ilalim ng kanyang burka. Iniabot niya ang isang granada sa bata na dinala niya naman patungo sa convoy, marahil ay para atakihin ito. Nakakuha si Chris ng signal na paputukan ang bata, ngunit ang kanyang pagpapahalaga sa buhay ay inilagay siya sa dilema. Makalipas ang ilang segundo, narinig ang isang malakas na putok ng baril at ang eksena ay lumipat sa childhood ni Chris. Nangangaso siya sa isang kakahuyan habang kasama ang kanyang ama. Asintado na si Chris mula pa noong maliit pa lang siya, dahilan para isipin ng kanyang ama na magiging siyang isang mahusay na hunter balang araw. Ang ama ni Chris ay nabubuhay sa prinsipyo na merong tatlong uri ng tao sa mundo, ang tupa, ang lobo, at ang asong tagapag-alaga ng tupa. Ang mga tupa ay ang mga mahihina na hindi kayang protektahan ang kanilang sarili, ang mga lobo ay nambibiktima ng mahihina, at ang mga sheepdog naman ang siyang nangangalaga sa kanilang kawan. Nais ng lalaki na maging isang sheepdog ang kanyang anak at protektahan ang mga tao mula sa mga lobo. Pagkalipas ng maraming taon, malaki na si Chris ngunit hindi niya kinalimutan ang mga salita ng kanyang ama. Isa na siyang rodeo cowboy na nakatira kasama ang kanyang mapagmahal na kasintahan na si Sarah. Isang gabi pagkatapos ng karera, umuwi siya kay Sarah at naabutan ng isang lalaking nagsusuot ng kanyang damit. Binugbog niya ang lalaki at pinalaya si Sarah sa bahay. Bago umalis, tinawag siya ni Sarah na isang bigong magsasaka na kung tawagin pa ang sarili ay cowboy. Kumilos si Chris na parang okay lang siya, ngunit ang totoo, alam niyang tama si Sarah dahil hindi siya naging sheepdog na gusto ng kanyang ama. Pagkatapos uminom ng buong gabi kasama ang kanyang kapatid, napanood ni Chris ang balita tungkol sa mga pagsabog na nagaganap sa iba't ibang embahada ng US sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang daan-daang sugatan at patay na mga Americans ay nagpakulo ng kanyang dugo at nagbigay ng layunin sa kanyang buhay. Kinabukasan, pumunta siya sa Armed Force Career Assistance upang sumali sa serbisyo. Hinangaan ng counselor ang kanyang determinasyon at iminungkahing sumali siya sa SEALs, ngunit iginiit na ang karamihan sa mga taong gustong pumasok sa SEALs ay huminto sa first half. Tinandaan lang ito ni Chris at sumali na sa pagsasanay. Bukod sa lahat ng ibang bagay, napakahusay niya sa target shooting at may potensyal na maging isang skilled sniper. Pagkatapos ng isang buwang matinding pagsasanay, sa wakas ay nakapasa siya sa pagsusulit at naging miyembro ng SEALs. Isang gabi, nag-e-enjoy si Chris sa isang bar nang makilala niya ang isang magandang babae na nagngangalang Tanya. Agad silang nagkaroon ng koneksyon. Hindi nagtagal, nahulog na ang loob nila sa isa't isa at kalaunan ay nagpakasal na ang dalawa. Sa araw ng kasal, si Chris at kanyang mga kasamang SEALs ay inabisuhang malapit na silang i-deploy sa Iraq. Ipinagdiwang nila ito at nasasabik sa kanilang unang deployment. Gayunpaman, nag-aalala si Tanya para sa kanyang asawa, hanggang sa matiyak niyang babalik ito pagkatapos ng 6 na buwan. Ang tropa ay itinalaga sa lungsod ng Fallujah sa Iraq at nakatalaga upang protektahan ang mga Marines na nagdo-door to door sa isang evacuated city upang maghanap ng mga terorista. Lumipat ang eksena sa simula ng pelikula kung saan si Chris ay handa ng barilin ang bata. Habang tumatakbo ang bata patungo sa convoy, nagpaputok si Chris at pinatumba siya. Ang babaeng nagbigay ng granada sa bata ay sumugod sa kanya at sinubukang ipagpatuloy ang gawain. Ngunit binaril siya ni Chris sa kanyang dibdib at sumabog ang granada malayo sa convoy. Pinuri siya ng lahat sa pagprotekta sa mga Marines sa loob ng convoy, na patay na sana ngayon kung hindi dahil sa kanya. Gayunpaman, ang tanging nasa isipan lang ni Chris ay ang patay na bata. Hindi niya akalain na ang kanyang unang pagpatay ay isang maliit na bata, na marahil ay hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na pinoprotektahan ni Chris ang mga tropa mula sa kanyang posisyon. Siya ang pinakamahusay na sniper sa kanyang team, at sa sobrang determinasyon, umihi siya sa kanyang sarili sa panahon ng Overwatch upang maiwasang umalis sa kanyang post. Pagkatapos ng isang partikular na araw sa trabaho, nakakuha siya ng 6 na pagpatay, na higit pa sa pinagsamang kabuuan ng lahat ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Sinimulan nila siyang tawaging legend, ngunit sa kanyang puso, tinatanong ni Chris kung siya ang kabaligtaran. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Tanya na sinorpresa siya sa pamamagitan ng pagbunyag na buntis siya. Nagsimula silang mag-usap ng madalas sa telepono, at inalagaan ang isa't isa kahit na hindi sila magkasama. Sa sumunod na eksena,
Ang sniper team ay nasa isang meeting kung saan ipinaalam sa kanila ang tungkol sa isang Al-Qaeda leader na nagngangalang Zarqawi. Ang kanilang pangunahing target ay ang pinuno at ang kanyang mga tinyente, kaya kung may makita silang kahina-hinala na may kaugnayan sa kanyang tropa, dapat silang kumilos ng naaayon. Ipinagpatuloy ng team ang door-to-door search sa sumunod na araw habang si Chris ay pinoprotektahan sila mula sa malayo. Naging maayos ang lahat hanggang sa masugatan ang isang sundalo. Sumali si Chris sa search team habang ang kanyang kapwa sniper ay binabantayan sila mula sa itaas. Habang ginagawa ang paghahanap, natagpuan nila ang isang Arab sheikh kasama ang kanyang pamilya na nakatira sa isa sa mga bahay na dapat ay walang laman. Iginiit ng sheikh na wala na silang ibang mapupuntahan. Gusto niyang umalis ang mga Amerikano dahil kapag nahuli sila ng The Butcher na nakikipag-usap sa mga sundalo ng US, papatayin niya ang buong pamilya. Lumalabas na ang Butcher ay isa sa mga subordinate ni Zarqawi na maaaring maging kapaki-pakinabang upang mahanap ang leader. Ang sheikh na nagbigay ng impormasyon ay pinangakuan ng maraming pera at isang ligtas na buhay sa ibang lugar. Kinabukasan, gumalaw ang ilang military vehicle upang muling makipagkita sa sheikh. Sa kanilang paglalakbay, tinawagan ni Tanya si Chris at ipinaalam na malapit na silang magkaroon ng isang lalaki. Habang binabati siya ng kanyang kapwa SEALs, nabaril at napatay ang driver. Dito, ipinakilala tayo sa isang terrorist sniper na si Mustafa. Isa siyang Olympic gold medalist na kilala sa paggawa ng halos mga imposibleng shot at siya rin ang umatake sa kanila. Ang kawalan ng driver ay naging sanhi ng pagbangga ng sasakyan. Si Tanya na nasa telepono pa rin, ay nagpanik at tinanong si Chris kung ayos lang siya, ngunit tanging putok ng baril ang kanyang naririnig. Kahit papaano'y nagawang makapagtago ni Chris at tiniktikan ang mga kalaban. Ginawang hostage ng Butcher ang sheikh at kanyang pamilya, bago pinatay ang kanyang maliit na anak gamit ang isang drill. Tumakbo ang sheikh upang iligtas ang bata ngunit binaril din siya at napatay. Si Chris ay hindi nagkaroon ng pagkakataong atakihin ang mga kalaban dahil patuloy siyang pinapaputukan ni Mustafa, na alam na kung saan siya nagtatago. Sa huli, ang Butcher at si Mustafa ay umalis nang wala man lang sugat. Makalipas ang ilang araw, si Chris at ang kanyang team ay pinayagan ng makauwi. Tuwang-tuwa si Tanya nang makitang maayos at buhay ang kanyang asawa. Gayunpaman, pagkatapos siyang makasama sa loob ng ilang araw, na-realize niyang si Chris ay hindi na ang kaparehong lalaki bago siya na-i-deploy. Naging mainitin ang kanyang ulo na madalas na nagrereklamo tungkol sa lahat at nakalimutan ng i-enjoy ang buhay. Malinaw na ang mga bagay na nakita niya at ang mga bagay na kailangan niyang gawin ay nanatili sa kanyang isipan at nagpabago sa kanya bilang isang tao. Sa sumunod na eksena, ipinanganak na ni Tanya ang isang magandang sanggol na lalaki. Sa bahay, hinikayat ni Tanya si Chris na pag-usapan ang kanyang mga nararamdaman at karanasan. Sa palagay niya ay makakatulong ito sa kanya ngunit pinaalam ni Chris na ayaw niyang manatili ito sa kanyang isipan at tinapos na ang usapan. Kalaunan, ipinaalam sa kanya na muling pupunta sa Iraq ang kanilang koponan. Ayaw ni Tanya na pumunta si Chris ngunit alam niyang tapat siya sa kanyang trabaho. Pagkalapag sa Iraq, sinabihan sila na ang kanilang misyon ay tugisin ang Butcher at si Chris ang mangunguna sa team sa pagkakataong ito. Lumalabas na isang bounty ang inilagay sa ulo ni Chris ng Al-Qaeda mula nang mapatay niya ang marami sa kanilang tao. Sa unang patrol ng dapat na tirahan ng Butcher, nakasalubong nila ang isang pamilya. Sinabi ng padre de pamilya na wala silang alam tungkol sa mga terorista. Naniwala sa kanya ang team hanggang sa mapansin ni Chris ang marka sa kanyang siko na mukhang nasaktan siya sa digmaan. Habang walang nakatingin, naghanap si Chris sa silid ng lalaki at nakakita ng mabibigat na armas at ammunition sa loob ng isang hidden compartment sa sahig. Agad nilang hinuli ang lalaki at ininterrogate siya. Upang mailigtas ang kanyang buhay, nangako siyang tutulungan ang mga sundalo na makapasok sa gusali kung nasaan ang Butcher. Sa sumunod na eksena, maingat na pinalibutan ng tropa ang nasabing gusali. Kumatok ang lalaki sa pinto at tinanggap ng kapwa niya terorista. Napatay siya sa isang iglap, na sinundan ng lalaki nang sinubukan niyang pulutin ang baril. Pagkatapos, pumasok ang team sa bahay at nakita ang putol-putol na mga bangkay na malinaw na gawa ng Butcher. Hindi nagtagal, nakita na sila at gumanti ang mga terorista. Tumakas ang Butcher sa isang tunnel habang ginagamit ang shootout bilang distraction. Nang muling makabalik si Chris sa US, nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang normal na buhay. Mabilis siyang nagugulat sa mga malalakas na ingay na nagpapaalala sa kanya ng digmaan.
Habang siya'y nagdurusa, ipinanganak ni Tanya ang kanilang pangalawang anak at sa pagkakataong ito ay isang anak na babae. Pinuntahan siya ni Chris sa postnatal ward at nasaksihan ng nurse na inaasikaso ang isa pang bata habang umiiyak ang kanyang anak. Nawala siya sa kanyang sarili dahil lang sa maliit na insidente at pinagmumura ang nurse. Ang kanyang kakaibang pag-uugali ay napansin din ni Tanya. Madalas niyang sinasabi kay Chris na hindi talaga siya naroroon at palagi siyang may iniisip. Gusto niyang kausapin siya ng asawa at sabihin ang kanyang nararamdaman ngunit hindi pa siya handang mag-open up. Sa sumunod na eksena, nakabalik na sa Iraq ang team ni Chris at hinahabol nila ang van ng Butcher. Nang nagsimulang magpaputok ang mga kalaban, tumugon sila at tumakbo sa pinakamalapit na gusali upang gumanti ng may mas maayos na view. Nang hindi inaasahan, biglang may bumaril sa kasama ni Chris na si Biggles. Kinover ng grupo si Chris habang dinadala niya ang sugatang sundalo sa sasakyan at isinugod siya sa base militar. Matapos matiyak na makakakuha siya ng wastong medical care, umalis na ang mga sundalo upang hanapin muli ang mga terorista at sa pagkakataong ito ay galit na galit sila. Nagisilang mga killing machines at pinatay ang bawat kalaban na kanilang nakaharap. Sa isang punto, huminto sila sa isang kahina-hinalang bahay upang maghanap ng higit pang mga kalaban ngunit tinambangan sila ng mga terorista sa labas. Isang sundalo na nagngangalang Mark ang namatay sa kasunod na shootout. Makalipas ang ilang sandali, umuwi ang team dala ang bangkay ni Mark at dumalo sa kanyang libing. Ibinunyag ni Chris na nabasa niya ang isang liham na isinulat ni Mark bago siya namatay. Iginiit niyang pinatay siya ng sulat dahil sumuko na ang lalaki sa buhay bago pa man siya napatay. Dahil sa sulat, nagpa siyang bumalik si Chris upang maghiganti dahil ayaw niyang masayang ang sakripisyo ng kanyang kaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Tanya at nakiusap sa kanyang manatili para sa kanyang mga anak. Sinabi din ni Tanya na maaaring wala na siyang balikan ngunit hindi nakinig si Chris. Nang makabalik sa Iraq, nalaman niyang namatay si Biggles sa panahon ng operasyon. Sa isang karaniwang misyon, nakita ni Chris ang isang lalaki na may rocket launcher na naghahanda para atakihin ang convoy. Binaril niya ito at napatay ngunit napansin niya ang isang bata na sinusubukang kunin ang armas para tapusin ang gawain. Umaasa si Chris na hindi niya kailangang pumatay ng isa pang batang lalaki at sa kabutihang palad, tumakbo palayo ang bata nang hindi niya madala ang mabigat na propeller. Sa base militar, si Chris at ang kanyang koponan ay sinabihan na ang administrasyon ay nagsisikap na magtayo ng isang pader sa paligid ng lungsod. Gayunpaman, pinapaputukan sila ng isang terorista mula sa mahigit 1,000 yarda ang layo. Naniniwala ang team na kagagawan ito ni Mustafa at inutusan ang mga sundalo na patumbahin ang sniper sa anumang halaga. Sa kabila ng paparating na sandstorm, pumunta ang team para protektahan ang mga tropang nagtatayo ng pader. Pagkatapos ay pumwesto na sila, at nag-aim sa direksyon kung saan sa tingin nila ay naroon si Mustafa. Ngunit sinorpresa niya sila sa pamamagitan ng pagpapaputok mula sa kabilang direksyon at napatay ang isang sundalo ng US. Mabilis na sinabihan ni Chris ang kanyang mga kasamahan na baguhin ang kanilang mga posisyon at ihanay ang kanilang mga sarili ayon sa kanyang utos. Gaya ng kanyang hula, nakakita siya ng paggalaw mula sa layong 2,000 yarda. Kahit na sinasabi ng iba na imposibleng makakuha siya ng isang magandang shot mula sa malayo, kinumpirma ni Chris na ang target ay si Mustafa. Bumulong siya na para ito kay Biggles sa ilalim ng kanyang hininga, bago hilahin ang gatilyo at tuluyang napatay ang kalabang sniper. Gayunpaman, ito rin ang dahilan para marinig ng iba pang mga terorista ang putok ng baril at dumagsa sa rooftop. Isang shootout ang naganap na nagdulot ng malubhang pinsala sa magkabilang panig. Malapit nang maubusan ng bala ang tropa nang tumama sa kanila ang isang sandstorm. Naniniwala si Chris na malapit na siyang mamatay at tinawagan si Tanya na nagsabi sa kanyang handa na siyang umuwi ng tuluyan. Ngunit pagkatapos ng tawag, nagpa siya silang gamitin ang bagyo para mag-camouflage at tumakas. Si Chris ay nabaril sa panahon ng kaguluhan ngunit sa kabutihang palad, nakita siya ng mga sundalong tumatakbo patungo sa kanila at iniligtas siya. Lumipat ang eksena makalipas ang ilang buwan. Umiinom si Chris sa isang bar nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa. Nagdurusa pa rin siya sa PTSD mula sa digmaan at ang anumang malakas na ingay ay nakapagbibigay ng takot sa kanya. Hinikayat siya ni Tanya na pumunta sa isang psychiatrist at malaki ang naitulong nito sa kanya. Sumali rin siya sa isang support group para sa mga war veterans at ang pakikipag-usap sa kanila ay nakapagbibigay sa kanya ng ginhawa. Sa paglipas ng panahon, nalampasan niya ang trauma at nagsimulang mamuhay ng malaya.
Nakipag-ugnayan muli si Chris sa kanyang pamilya at lumipat sa isang bagong bahay kasama nila. Isinama niya rin ang kanyang anak sa pangangaso tulad ng ginawa niya noon kasama ang kanyang ama. Noong 2 ng Pebrero sa taong 2013, isang bata at problemadong ex-marine ang nakipagkita sa kanya. Sinabi ni Chris sa kanyang asawa na babalik siya mamayang gabi ngunit hindi na siya nakabalik. Kalaunan, nabunyag na ang dating marine na sinusubukang tulungan ni Chris ang pumatay sa kanya. Sa huling eksena, ipinakita sa atin ang totoong larawan ni Chris Kyle, ang kanyang libing, at si Tanya na naghahatid ng talumpati sa kanyang alaala, at dito na nagtatapos ang pelikula.